Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na ang pagpapatuloy ng ating kwento na pinamagatan nating Halik ni Becca, Anak ng Aswang. Kwentong ipinadala ng isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Nards. Halina at atin pong sama-samang pakinggan. Nagpunta nga po kami sa bahay nila Becca at doon ay nakilala namin ni Dex ang kanyang pamilya. Pero sa daan pa lang ay mayroon na po kaming napuna. Walang katao-tao at pa mga nakasarado ang bawat bahay na aming madaanan. Nalaman namin nung huli na naroon pala sila sa bahay nila Becca at kasama naghihintay ng kanyang pamilya sa pagdating namin. Nakita ko rin doon yung babae na siya palang naatasan ng kanyang ama na magbantay sa kanya. Kaya doon ko palang naunawaan na hindi pala nag-iisa si Becca nang ito ay bumiyahe. At kaya pala masama ang pagkakatitig ng babae sa amin ng mga pinsang ko nung una ko itong makita sa barko. At medyo nasaktan ako nang malamang nagsinungaling sa akin si Becca. Hindi naman pala ito totoong nangangamuhan tulad ng una niyang sinabi sa akin na siya raw ay nagbabantay ng bata. Sadya pala itong inilayo pansamantala ng kanyang ama at ina dahil sa panganib na baka salakayin sila ng taong bayan. Pagpapatuloy pa na kwento ng ama ni Becca, mapusok at wala pang kontrol sa sarili ang kanilang anak noong mga panahong iyon. At kahit anong pagpapaalaala nila at pagpigil dito, ay nagawa pa rin itong suwayin ang kanilang bilin at lumakad na mag-isa. Nagulantang na lamang sila't nabulabog nang dumating sa kanilang tahanan si Becca na duguan at sugatan mula sa hagupit na kanyang natamo mula sa buntot pagi. Kaya hindi lang sa braso ito may pilat, kwento pa ng kanyang ama. Sa puntong iyon ay umiiwas ng tumingin sa akin si Becca dahil nagsinungaling na naman siya sa akin tungkol sa bagay na iyon. Ang sabi niya sa akin, bunga lang iyon ng kanyang kalikutan noong siya'y bata pa. Matinding kaba na ang nararamdaman namin pareho ng pinsang ko ng mga sandaling ito. Dahil base sa mga ibinabaging kwento sa amin ng mga magulang ni Becca, ay para na rin nilang inaamin na hindi talaga sila mga pangkaraniwang tao. Sila ay mga aswang. Kung kaya grabing pagkalabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong plano nila sa aming magpinsan. Pero nang banggitin ng tatay niya ang tungkol sa halik, ay medyo napanatag ako. Dahil ang nais lang nila ay ang makasal kami ni Becca. Pero muling nabuhay ang takot sa akin nang papiliin ako ng tatay niya kung kasal o kawa. Lalo na nang mapansin kong unti-unti nang lumalapit ang mga tao matapos sasambitin ng kanyang ama ang mga katagang iyon. Pinalibutan nila kami at kitang-kita ko kung papaanong mabilis na nagbago ang kanilang mga itsura. Mga naging mabalasik sila at walang tigil sa kakalabas-masok ang kanilang mga dila na para bang sila ay takam na takam. Nanlilisik din ang kanilang mga mata na para bang sila ay wala sa katinuan. At napansin ko yung mga kalalakihan na pawang mga nakahawak na sa puluhan ng kanilang mga itak, bagaman hindi pa nila hinuhugot ang mga ito. Hindi ako kaagad nakasagot sa tanong sa akin ng ama ni Becca. Hindi naman ako tutol. Ang totoo ay parang nangiti pa nga ako sa likod ng aking isipan dahil sa mukhang mauuna pa yata akong maikasal sa dalawa kong pinsan. At iyon ang hindi ko mapaniwalaan. Dahil kahit sino naman siguro ay talagang mabibigla pagkat walang wala talaga sa isip ko na ang pagbabakasyon ko palang iyon ay siya na ring magpapakasal ko. Bigla kong naalala si nanay
siguradong magugulat siya kapag kanya yung nalaman. Pero sigurado din naman akong kanya akong mauunawaan dahil buhay ko at ni Dex ang nakasalalay. At nakita ko pa ngang naghahanda na sila. May mga binubuhat na nga silang naglalaki ang mga kawa at may mga panggatong. Nabigla akong naisip na baka yung sinasabi nilang idaraos na pagdiriwang ay hindi naman para talaga sa mga patron na nalalaman kong binibigyan ng parangal, at baka kami ang kanilang ihahanda at pagsasaluhan kapag nagkamali ako ng sagot sa tatay ni Becca. Muli ang nagsalita ang tatay ni Becca at inulit ang kanyang tanong. Hindi na raw ako nakakibo. At tulad ng ipinangako niya sa akin, ay binigyan na niya ako ng pagkakataong makapagsalita. Maaari na rin daw akong magtanong at magpaliwanag. Naisip ko kasi na kung mga aswang sila, ano ang mangyayari sa akin? Magiging aswang din ba ako katulad nila? Katulad ni Becca? Kaya iyon ang una kong itinanong. At malinaw naman ang naging tugon sa akin ng nanay ni Becca. Maaari akong manatiling karaniwang tao at hindi maging kauri nila. Mataas o mano ang kanilang pagrespeto sa pagpapasya ng bawat tao. Basta hindi iyon makalalabag sa kanilang mga sinusunod na batas, ay kanila iyong pinahalagahan. Nakita kong napasulyap sa akin si Becca na para bang humihingi siya ng tawad dahil sa paglalagay niya sa akin sa ganong sitwasyon. Pero nginitian ko siya para malaman niya na ayos lang sa akin iyon at hindi ako nagdaramdam sa kanya. At umaliwalas ang kanyang muka at gumanti din siya sa akin ng ngiti. Sinabi ko sa lahat na naroon na mahal ko si Becca. Ipinaliwanag ko sa kanilang lahat, pati na sa mga magulang niya, na hindi ko rin talaga maipaliwanag, pero sa maikling panahon na nagkasama kami ay natutunan ko na siyang mahalin. At sigurado na ako sa aking nararamdaman. Ang totoo, noong mga sandaling una ko siyang masilayan, yung tagpo na yun sa pier ay may kakaiba na kagad akong naramdaman. Para bang siya talaga ang itinadhana para sa akin. Napakatahimik noong mga sandaling iyon. Lahat sila ay nakikinig na mabuti sa bawat katagang sasabihin ko. Ako lang ang mag-isang nagsasalita. At nakatuon talagang mabuti ang kanilang mga pandinig sa akin. Nang nasabi ko ng lahat ang nais kong sabihin, ay ilang sandali pang napuno ang buong kapaligiran ng ibayong katahimikan. Hanggang sa nagsalita ng muli ang tatay ni Becca at sinabing, "Bueno, nakapagpasya ka na pala. At iginagalang ko at ng buong angkan namin ang iyong desisyon, tulad ng paggalang namin sa naging pagpapasya ng aming anak. Mabuti naman kung ganon. Nangangahulugan ito na tuloy ang pagdiriwang. Pero iba na ang dahilan. Dahil ipagdiriwang natin ang pag-iisang dibdib ng aming anak at ng binatang ito." Pahayag ng tatay ni Becca. Nang mapasulyap ako sa pinsan kong si Dex, ay tulala ito at hindi makapaniwalang pawang nangyayari ang lahat ng mga sandaling iyon. Kaya tinapik ko siya sa balikat at sinabing ayos lang ako. Ginusto ko ito, insan. Mahalaga sa akin si Becca. Mahal ko na siya. Dahan-dahan itong lumingon na tumitig sa akin, pero wala ni isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Pero kita ko ang matindi niyang pag-aalala. Kaya muli kong sinabi sa kanya na ayos lang ako. Dahan-dahan niyang binawi ang pagkakatitig sa akin at muling tumingin sa harap. Wala siya sa kanyang sarili, naisip ko, dahil na rin siguro sa matinding takot na naramdaman niya.
Unti-unti nang lumayo ang mga tao sa paligid namin at nagsimula na silang maging abala. Lumipat na rin sa tabi ko si Becca at hinilig niya ang kanyang ulo sa aking balikat at tumingin siya sa akin. Muling nagtama ang aming mga mata. Hinawakan ko rin ang kanyang kamay. At sa mahinang tinig ay sinabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Sinabi ko rin na walang mapagsidlan ang aking kasiyahan noong mga sandaling iyon. Sumagot siya at sinabing masayang masaya rin siya na nakilala niya ako, na nagtagpo ang landas namin. Sinabi rin niya sa akin na wala akong dapat na ipag-alala dahil kaya na niyang kontrolin ang kanyang sarili, hindi katulad noon. At nangako siya sa akin na tanging ako lang ang kanyang mamahalin habang buhay. Niyakap ko siya ng maigpit at tinagkan naman niya ako sa pisngi. Noong mga sandaling iyon ay naisip ko na mas may dahilan na ako para tapusin ko ang aking pag-aaral. Magsusumikap ako para mabigyan ko si Becca ng magandang buhay, pati na ang mga magiging anak namin. Pero biglang nagsalita ang tatay niya na nasa tabi ko na pala ng mga oras na iyon, na hindi ko man lang namamalayan. Wala kang ibang gagawin, binata, kundi ang bantayan, ingatan at mahalin ang aming anak at magiging apo. Hindi mo na kailangan pa magtrabaho. Nagulat ako sa mga binitawang pangungusap ng tatay ni Becca. Ano ang ibig niyang sabihin? Tanong ko pa noon sa aking sarili. Halika iho, sumunod ka sa akin. Tumingin ako kay Becca at sumenyas naman ito na sumunod ako sa kanyang ama. Kaya tumayo ako at sinundan ang tatay niya. Pumasok kami sa pinakaloob ng lumang bahay nilang iyon. Sa pinakadulo ay may isang kwarto pang naroon. Pagbukas ng pinto ay naisip ko kaagad na isa pala iyong kamalig, pagkat naroon ang mga sakong naglalaman ng kanilang mga ani. Inalis nito yung mga sako na nakalagay sa gitnang bahagi ng silid. Matapos iyon ay bigla itong yumuko at inalis naman yung sako na tinatawag na 4 kanto na yari sa abaka na nakalatag doon sa pinakasahig ng kwarto. Bumungad sa akin ang isang sara, para yung isang maliit na pinto na nasa sahig. Kinuha niya ang susi na nakakwintas sa kanyang leeg at binuksan ang napakalaking kandado, at matapos iyon ay inalis pati na rin ang kadenang nakapulupot doon. Nakita ko ang isang hagdan. Sige, mauna ka, sabi niya sa akin. Bigla naman akong kinabahan. Naisip ko kasi, paano kung bigla na lang niya akong saraduan at ikulong doon? Kaya napatingin ako sa kanya at nag-atubili. Nakalimutan ko na kaya nga pala niyang basahin kung ano ang nasa aking isipan. At bigla nga nitong sinabi sa akin na masyado raw akong nag-iisip ng kung ano-ano. Mayroon daw silang isang salita, maprinsipyo silang tao at nagagabayan ng mga batas na itinadhana pa ng kanilang mga ninuno. At isa pa, hindi raw nila kayang saktan ang taong minamahal ng sino man na kanilang kalahi, lalong-lalo na ng kanilang anak. Naipagkasundo na raw ako sa kanilang anak, kung kaya wala na raw akong dapat pang ipag-alala habang ako ay naroon sa pangangalaga nila. Nakaramdam ako ng hiya, kaya humingi ako ng paumanhin. Dahan-dahan akong bumaba doon sa hagdan. Gumilid lang ako ng bahagya para bigyan naman siya ng puwang. Sinindihan ng tatay ni Becca ang ilawan. Isa iyong lihim na silid sa ilalim ng kanilang bahay. At may nakita akong lagusan. Pero bago iyon, ay may nakita na akong
mga antigong kasangkapan. May mga larawang iginuhit ng mahusay na kamay at nasa magarang kwadro. May mga kasangkapan ding yari sa pilak at tanso. May mga lagayan ng kandila na mahusay ang pagkakagawa, na masasabi mong hindi talaga nababagay sa lugar na kanilang kinalalagyan. At mapapatanong ka sa iyong sarili kung anong ginagawa ng mga kasangkapang iyon sa ilalim ng isang lumang bahay na yari sa pinaghalong tabla at kawayan na nasa bundok. Nakapagtataka, may mga muebles din na naroon na nababagay naman sa isang mansyon. Mga kasangkapang masasabi mong pagmamay-ari ng mga taong taga-alta sosyudad. Biglang nagsalita ang tatay ni Becca. Tama ka, binata, dahil iyan ay mga kasangkapang naipon na pagmamay-ari ng aming mga ninuno. Kilala ang aming angkan noon na siya nagmamay-ari ng pinakamalawak na lupain dito sa buong probinsya, maging sa lugar na kanilang pinanggalingan. Pero dumating ang panahon na kami ay naitaboy dahil sa matinding kasakiman ng mga taong ganit sa kayamanan at kapangyarihan. Mga dayo na sagad sa buto ang kasamaan. Kaya mas pinili na lang namin lumayo at umiwas, mamuhay ng tahimik at payapa upang maiwasan ang pagdanak ng dugo. Dahil higit naming pinahalagahan ang buhay kaysa anumang bagay. Pero kaya din namang lumaban at kumitil ng buhay, lalo na sa mga taong mapangapi at mananakop na sumisikil sa aming kalayaan, tulad na lamang ng mga Kastila at Hapon noon. Halika dito, paanyaya ng tatay ni Becca sa akin. Pumasok kami sa isang pasilyo. Kumuha siyang muli ng susi at binuksan ang isang pinto. At nang magbukas ay pumasok siya, at nang tamaan ng liwanag ang mga bagay na naroon ay nasilaw ako. Dahil sa mga bagay na nagkikintaban, mga bagay at palamuting yari sa pilak at ginto. Mayroon ding mga bara ng ginto at napakarami na nakasalansan. May mga alahas at mga mamahaling hiyas. Muli nagsalita ang tatay ni Becca at sinabing iyon ay mga kayamanang naipon at nagmula pa sa kanilang mga ninuno. Ang iba naman ay mula sa mga kayamanang dala ng mga Hapon na kanilang ninakaw mula sa mga bansang nasakop nito. Dahil ang lolo pala ng tatay ni Becca ay pinangunahan ng kanilang angkan sa paglaban noon sa mga Hapon. At nang dumating sa bayan nila, ay puspusan talaga silang nakipaglaban. At isa sa naging resulta ay ang pagkakatuklas nila ng mga kayamanang ibabaon sana ng mga ito. At yan ang dahilan kung bakit hindi mo na kailangan pa magtrabaho. Wika nito sa akin. Hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko nung oras na yon. Totoo pala ang tungkol sa mga kayamanan ng Hapon na binansagang Yamashita Treasure. Kwento pa nga ng tatay ni Becca, kabahagi lamang ang kanilang nakuha dahil may mga naibaon na raw ang mga Hapon noon. Muli nagsalita ang tatay ni Becca at sinabing wala na raw akong may dadahilan pa para mapabayaan ko ang kanilang anak at magiging apo. Natahimik ako at hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Napatingala ako at napabuntong hininga na lamang. Parang hindi iyon kinaya ng isip ko. Para kasi iyong isang panaginip lamang na para sa akin sa mga palabas at panaginip lang talaga nakikita ang mga bagay na yon. Lalo na kung ganon karaming kayamanan. Parang napaka-imposible na umiiral pala at existito ang ganong kalaking kayamanan dito sa mundo. Naramdaman ko ang mabigat na kamay ng tatay ni Becca sa aking balikat. At sinabi niyang ngayong magiging bahagi na raw ako ng kanilang angkan ay tungkulin ko na ring pangalagaan at ingatan ang mga kayamanang iyon.
para magamit ng mga susunod naming salinlahi. At humanga ako sa husay nila na maitago ang katotohanan iyon. Dahil hindi mo talaga iisipin na may itinatago silang ganong kalaking kayamanan. Wala sa mga ikinikilos nila. Wala kang maririnig na sinasambit nila ang tungkol sa bagay na yon. At hindi mo rin makikita sa uri ng kanilang pamumuhay dahil napakapayak. Napakasimple nila. Matapos niyang maipakita sa akin ang isa pa nilang itinatagong lihim, ay niyaya na niya akong umakyat. Habang paakyat ako sa hagdan, pagtingala ko ay naroon na si Becca na nakatayo at naghihintay. Ang totoo, habang umaakyat ako, ay parang hindi pa rin iyon sumisiksik sa aking isipan. Pagkalabas ko mula doon, ay tinanong niya ako kung ano yung ipinakita sa akin ng tatay niya. Tandang-tanda ko pa ang isinagot ko noon sa kanya. Totoo ba talaga yon? Yan ang naging tugon ko kay Becca. At nangiti lang sa akin si Becca. Nagpunta kami ni Becca malapit sa kanilang bintana at pinagmasdan ang kanilang mga ginagawang paghahanda. Parang hindi pa rin ako kumbinsido na nangyayari nga nung mga sandaling iyon ang lahat. Ikakasal na ako. Iiwan ko na ang buhay ng isang binata. Bigla siyang napayakap sa bewang ko. Sinabi niyang kahit siya ay hindi rin makapaniwala na ikakasal na. Sadyang wala talagang makapagsasabi kung anong kapalaran naghihintay sa bawat isa sa atin. Hanggang sa bigla na lang naagaw ang atensyon ko nang mayroon silang inilublob doon sa isang kawa. Natulala talaga ako sandali dahil parang binti at paan ng tao ang nakita ko. Biglang napatingin sa akin si Becca at tinanong ako kung bakit. Napatitig ako sa kanya pero hindi kaagad ako nakapagsalita. Maya-maya ay sinabi ko sa kanya na parang may nakita ako na binti at paa ng isang tao. Isang buo, sabi ko sa kanya. Biglang lumakas ang pagkalabog ng dibdib ko. Nabalot na naman ako ng matinding takot. Naramdaman ko ang kanyang kamay na umahaplos sa aking likod. Di nagtagal ay nakita ko ang kanyang ama na kasama si Dex at papunta sila sa amin ni Becca. Nang nasa harapan na namin sila, ay inutusan kami nitong bumaba at sumama. Labag man sa loob ko, ay sumunod ako sa ipinag-uutos ng tatay ni Becca. Sumunod kami sa kanya. Kung tamang nasa isip ko, ay nais niya kaming dalhin doon sa kawa, kung saan ko nakita yung bahagi ng tao na inilublob doon. Panay ang lingon ko at parang ayaw ko talagang mapatingin doon. Parang ayaw na ring humakbang pa ng aking mga paa. Kahit si Dex ay napapansin kong nag-aatubili. Tinapik-tapik ako ni Becca. Napatingin ako sa kanya. At nakita ko sa kanya muka na para bang sinasabi niya sa akin na kailangan kong gawin iyon at kayanin. At magiging maayos lang ang lahat. Kaya naisip kong marahil ay tradisyon iyon sa kanila at kailangan ko ngang mapagdaanan iyon. Kaya nilakasan ko na lang ang aking loob. Nang nasa harapan na kami ng kawa, ay nakita ko yung bahagi ng binti at ng paa. At hindi lang yon, may buhok din akong nakita na nakalutang. Biglang nagsalita ang tatay ni Becca. Buti binata at tama ang iyong naging sagot. Kung hindi, ay kayo sana ng pinsan mo ang nariyan sa malaking kawa at pinakukuluan. At narinig kong natawa pa ang ibang naroon, habang yung isa naman ay may hawak na panghasa at para bang nananadya na hinahasa pa ang kanyang malaki at malapad na itak sa aking harapan. Na nang mapatingin ako sa kanya
ay tinitigan ako nito ng ubod sama. Kung kaya, mabilis kong binawi ang aking pagkakatitig sa kanya. Muli kong naramdaman ang ginagawang paghimas ni Becca sa aking likod. "Sige, malambot na yata yan. Baka pwede na," sabi ng tatay ni Becca. At nakita kong sinisimulan na nilang iahon ang laman nung kawa. Naglakad naman kami papunta sa mahabang mesa at doon ay naupo. Hindi ko maiwasang mapatingin sa tuwing maririnig ko yung tunog ng pagtama ng itak ng lalaki habang tinatadtad niya yung kanilang inahon doon mula sa kawa. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pinggan at kutsara. "Binata, nakahanda ka na ba?" tanong sa akin ng tatay ni Becca. "Ho," tangi ko namang nasabi. "Sige, dalhan nyo na kami dito," utos ng tatay ni Becca. Paglapag noon sa mesa ay nakita ko yung malaking buto at karne na namumula pa sa dugo. "Sige, mauna na kayong sumubo ng pinsan mo. Paghahanda iyan para sa seremonyang gagawin natin mamayang hating gabi," sabi nito. Nagkatinginan kami ni Dex. Bigla kaming nagulat nang pukpukin ng tatay ni Becca yung mesa at sinabing bakit wala pa raw doon yung tag-isang baso namin ni Dex na may laman dugo. Bigla akong napalunok ng laway. Para akong mahihilo sa aking narinig. Panay ang himas sa akin ni Becca at para bang pinalalakas niya ang aking loob. "Sige na, sumubo na kayo," sabing muli ng tatay ni Becca. Maya-maya ay nakita kong inilapag na nila yung dalawang baso na pulang-pula at may mga tulo-tulo pa sa labas at gilid. Dinampot ko na ang kutsara at kumuha ng karne. Nakita kong kumilos na rin si Dex at kumuha na rin. Medyo napansin ko na nanginginig ang aking kamay, kung kaya pinaglabanan ko ito. Sumandok ako at dahan-dahan iyong inilapit sa bibig ko. Napapikit ako nang unang dumampi ang karne sa aking labi. Nang tuluyan na iyong pumasok sa aking bibig, ay kaagad ko na iyong nginuya. Ang inaasahan ko ay maduduwal at masusuka ako dahil sa maaari kong malasahan at dahil na rin sa naglalaro sa aking isipan. Pero kabaliktaran ang nangyari. Nasarapan ako at para bang kasing lasa lang iyon ng karne ng baka, kung kaya nagtaka ako. Muli nagsalita ang tatay ni Becca at sinabing, "Huwag ka na magtaka, binata, dahil karne lang talaga iyan ng baka. Yung ipinakita namin sa inyo kanina ay hindi yun totoo. Gawa iyon ng isa naming mahusay na alagad ng sining. Manikin lang pala. At naalala kong nakakita ako ng mga bahagi ng manikin doon sa silid na pinasukan namin ng tatay ni Becca. At nagtawanan silang lahat maliban sa amin ni Dex. Pati si Becca ay maluwa-luwa sa katatawa pagkat grabe daw yung naging reaksyon ng aming mga muka. Kitang-kita daw nila ang matinding takot sa amin. Bigla naman akong nakahinga ng maluwag. Muling inulit ng tatay ni Becca na kanilang inirerespeto ang bawat desisyon ng tao. Kung ayaw ko, ay ayaw ko. At wala daw silang magagawa tungkol doon. Sumagot ako at sinabi kong akala ko kasi ay tradisyon sa kanilang angkan ang ipinapagawa nila sa amin. Iyan na ang pinakatradisyon dito sa amin, sabi naman ni Becca, at muli sila nagtawanan. Naloko nila kami ni Dex at grabe ang saya nila. Tuwang-tuwa sila na kanila kaming naisahan. Walang tigil ang kanilang ginawang paghahanda nung gabing iyon hanggang sa sumapit na ang ating gabi.
At isinagawa na nga ang pag-iisang dibdib namin ni Becca. Maluha-luha si Dex at hindi pa rin makapaniwala. Sabi ko sa kanya, ayos lang yon. Dahil ganun din ako. Pagbalik namin sa amin ay kasama ko na si Becca at yung tagapagbantay niya at dalawa niyang pinsang lalaki. Nagulat sila Lola, pati na rin yung chewing ko. Lahat ng mga kamag-anak namin ay hindi makapaniwala na ikinasal na ako. Kinausap ko na lang si Dex na wag na lang banggitin ang tungkol sa tunay na uri nila Becca. Pero nahalata pala yun ni Lola. Alam pala niya. Ngunit alam din daw niya na nasa mabuti akong kamay. Kung kaya hindi na siya tumutol pa. Ganon din ang naging reaksyon ng nanay ko, Sir PB. Gulat na gulat din ito at hindi makapaniwala. Pero sinabi kong mahal na mahal ko si Becca at magiging maayos naman ang buhay namin. Kung kaya wala siyang dapat na alalahanin. Pero hindi ko na rin muna binanggit ang tungkol sa pagiging aswang ng asawa ko. Total, ay hindi naman na iyon para sa akin malaking issue. Dahil sa hindi naman sila namiminsala ng tao. Hindi sila hayok sa sariwang dugo at karne ng tao. Sa kasalukuyan po ay may dalawa na akong apo. Maaga din kasing nagsipag-asawa ang tatlo naming anak ni Becca. Payapat sagana kaming naninirahan ngayon dito sa ibang bansa. Hanggang dito na lang po, Sir Pipi, ang kasaysayan kong ito. Isang karanasang nagbabago sa takbo ng buhay ko. O sadyang iyon ang nakatadhanang mangyari sa akin. Pagkaganon pa man, ay masasabi kong mapalad ako na aking nakilala si Becca. At nagpapasalamat din ako na sumama ako sa mga pinsan at chewing ko nang umuwi sila ng probinsya. Bago ko po tuluyang tapusin ang liyam kong ito, ay nais ko lang ibahagi sa lahat ng nakikinig na sundin natin kung anong binubulong ng ating puso. Huwag tayo padala sa kung ano ang sinasabi ng iba. Dahil higit sa kanino man, tayo ang mas nakaalam kung anong makabubuti para sa atin. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.